Dumarami pa ang bilang ng mga bayan sa Ilocos Sur na apektado ng oil spill. Pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan na magdeklara ng state of calamity sa mga apektadong lugar. Mula sa Santa Maria, Ilocos Sur, makibalita tayo live kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Manny. Mark, 3 araw nang may oil spill dito sa Ilocos Sur, kaya naman nagsagawa ng mano-manong cleanup drive ang mga tauhan ng City Environment and Natural Resources Office at ilang residente sa mga apektadong lugar. Nadagdagan ng bilang ng mga bayang apektado ng oil spill sa Ilocos Sur. Sa ngayon, may mga nagkalat na ring langis sa baybayan ng San Esteban, Santa Maria at Narvacan. Sa kabuuan, 8 bayan ng apektado ng oil spill. Napipilitan tuloy ang mga mangingisda na ipagpaliban muna ang kanilang pagpalaot. Apektado na rin ang kabuhayan ng mga seaweed farmer. Pero mas malaki ang pangamba ng mga residente sa epekto ng oil spill sa corals, kaya mano-mano na nilang tinanggal ang langis sa dagat. Sinimulan ng cleanup drive kaninang umaga kasama ang mga opisyal ng Senro. Pagsapit ng tanghali, itinigil muna ang paglilinis sa dalampasigan. Nalusaw kasi sa init ng araw ang langis, kaya mas mahirap itong alisin sa tubig. Itutuloy raw ang cleanup drive bukas ng umaga. Ayon sa PDRRMC, posible raw silang magdeklara ng state of calamity kung patuloy nakakalat ang langis sa iba pang bayan. Mark, hanggang ngayon na hindi pa natatapos ang PDRRMC sa pagsasagawa ng assessment sa mga apektadong lugar dito sa 2nd District ng Ilocos Sur. Kung ano man ang maging resulta nito, ito raw ang maging basehan kung may dideklara ang state of calamity. Yan ang latest mula dito sa Ilocos Sur. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.